Naka-full alert status na ang Department of Social Welfare and Development bunsod ng banta ng Bagyong Tino sa bansa. Ilang mga hakbang puspusang isinasagawa ng mga ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda. Si Luz Kasipit, una sa balita. Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Tino sa bansa, nakapaghanda ng Department of Social Welfare and Development ng family food packs na ipapamahagi sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo. Sa ngayon ay nasa mahigit 180,000 family food packs na ang naihanda sa Mimaropa at Region 8. Nasa halos 70,000 family food packs naman sa Region 6. Habang sa Caraga ay may mahigit 80,000 family food packs na inihanda. Mahigit 80,000 family food packs naman ang inilaan sa Region 7 at Negros Island Region. Kasama rin sa mga sinasagawang paghahanda ang pagtatanggal ng family tents para sa mga pamilyang namamalagi sa Tent City sa San Remedios sa Cebu. Inabisuhan na rin ng mga pamilyang naroroon na tumuloy muna sa kanilang mga kamag-anak o tumuloy sa mga modular shelter units. Nakaalat na din sa Bagyong Tino ang Coast Guard District Eastern Visayas katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Nakapaghanda at nakapag-load na ang kanilang truck ng nasa mahigit 11,000 family food packs. Nakatakdang i-deliver ang mga nasabing food packs sa mga maapektuhan sa lugar sa Southern Leyte at Biliran bilang bahagi ng preposition efforts para matiyak ang agarang tulong sa mga residente sa sakaling manalasa ang nasabing bagyo. Naglabas naman ng Maritime Safety Advisory ang Coast Guard mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi sa ilang pantalan sa Eastern Visayas. Nakapagtala rin ng mga stranded sa lugar. Samantala, batay sa tala ng PCG, ilang biyahero ang stranded sa Batangas Port. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Luz Kasipit, alauna sa balita, Congress TV.